Magandang araw mga bata! Para sa ating unang araw, mga impormasyon tungkol sa barangay at kalagahan nito. Ano ang nakikita ninyo sa larawan? Ano ang tawag sa lugar kung saan kayo nakatira? Ano-ano ang nakikita ninyo sa inyong barangay? Ang bawat barangay ay may sariling pangalan, pinuno at mga taong tumutulong upang maging ligtas at maayos ang pamumuhay ng mga mamamayan. Alamin natin kung ano mga impormasyon tungkol sa barangay ang dapat nating malaman at kung bakit ito mahalaga. Ano ang barangay? Ang barangay ang pinakamaliit na unit ng pamahalaan. Mga impormasyon tungkol sa barangay. Pangalan ng barangay. Barangay captain or punong barangay. Barangay hall. Barangay tanod. Mga alituntunin o batas sa barangay. Ang mga impormasyong ito ay tumutulong upang malaman natin kung sino ang lalapitan kapag may problema o pangangailangan. Kahalagahan ng impormasyon sa barangay. Punong barangay. Siya ang namumuno at gumagawa ng desisyon para sa ikabubuti ng kanyang barangay. Barangay tanod. Sila ang katulong ng punong barangay upang maging maayos at ligtas ang barangay. Barangay hall. Ito ang opisina o tanggapan upang makapagbigay ng maayos na serbisyo sa buong barangay. Alituntunin o batas sa barangay. Ito ang mga dapat sundin na gawi upang maging maayos at mapayapa ang isang barangay. Ilang halimbawa ng alituntunin ng barangay. Bawal magtapon ng basura kung saan-saan. Sumunod sa oras ng katahimikan, curfew or quiet hours. Igalang ang kapwa at iwasan ang away o gulo. Makilahok sa mga gawain ng barangay tulad ng clean up drive. Kung alam natin ang mga impormasyong ito, mas magiging ligtas, maayos at mapayapa ang pamumuhay sa barangay. Gawin natin. Piliin ang letra ng tamang sagot. Sino ang namumuno sa barangay? Saan pumupunta kung may problema sa barangay? Sino ang nagbabantay sa kaligtasan ng barangay? Bakit mahalagang malaman ang impormasyon tungkol sa barangay? Ano ang tawag sa lugar na ating tinitirhan? Gawin natin. Isulat ang tama kung ang pahayag ay wasto at mali kung hindi.
Takdang aralin. Kilalanin ang mga opisyal ng inyong barangay. Isulat ito sa kwaderno. Ikalawang araw, mga impormasyon tungkol sa barangay at kahalagahan nito. Ano ang pangalan ng inyong barangay? Sino-sino ang namumuno sa inyong barangay? Sa bawat barangay, may mga impormasyong dapat nating malaman tulad ng mga pinuno, tanggapan at mga batas. Ang mga impormasyong ito ay may malaking papel sa maayos at ligtas na pamumuhay ng mga mamamayan. Basahin natin. Ang ligtas na barangay ni Ben. Si Ben ay nakatira sa barangay Mapayapa. Alam niya kung saan matatagpuan ang barangay hall at kung sino ang punong barangay. Isang araw, may nag-away sa kanilang lugar. Agad niyang ipinaalam ito sa barangay tanod. Dahil dito, naayos ang problema at nanatiling tahimik at ligtas ang kanilang barangay. Naisip ni Ben na mahalagang malaman ang mga impormasyon tungkol sa barangay upang makatulong sa kaayusan at kaligtasan ng lahat. Saan nakatira si Ben? Sino ang nilapitan ni Ben nang magkaroon ng problema? Ano ang naging bunga ng pag-uulat ni Ben? Bakit mahalagang malaman ang impormasyon tungkol sa barangay? Ang mga impormasyon tungkol sa barangay ay mahalaga upang mapanatili ang kaayusan, kaligtasan at katahimikan ng mamamayan. Gawin natin. Piliin ang letra ng tamang sagot. Ano ang tawag sa pinakamaliit na unit ng pamahalaan? Sino ang dapat lapitan kapag may problema sa inyong barangay? Alin ang tungkulin ng barangay tanod? Bakit mahalagang sundin ang mga batas sa barangay? Alin sa mga sumusunod ang makatutulong sa kaayusan ng barangay? Gawin natin. Kung ang mga pahayag ay wasto, iguhit ang buong puso at biyak na puso kung hindi. Ikatlong araw, pagbabahagi ng impormasyon tungkol sa barangay at kahalagahan nito. Mag-thumbs up kung ang pahayag ay tama at thumbs down kung hindi. Ipinapaalam sa barangay tanod ang kahina-hinalang pangyayari sa lugar.
nagtatapon ng basura sa kalsada ng barangay. Tumulong sa clean-up drive ng barangay. Gumagawa ng malakas na ingay kahit gabi na. Iginagalang at sinusunod ang mga batas at alituntunin ng barangay. Ang bawat isa sa atin ay bahagi ng barangay. Kapag alam at naibabahagi natin ang tamang impormasyon tungkol dito, nakatutulong tayo sa pagpapanatili ng katahimikan at kaayusan ng pamayanan. Basahin natin. Ang proyektong liwanag sa barangay. Isa sa mga problema ng barangay maayos ang madilim na kalsada tuwing gabi. Dahil dito, napagpasyahan ng sangguniang barangay na magpatayo ng mga ilaw sa kalsada bilang proyekto ng barangay. Tumulong ang mga barangay tanod at mga mamamayan sa paglalagay ng mga ilaw. Ang mga bata ay tinuruan na mag-ingat at huwag sirain ang mga bagong ilaw. Pagkatapos ng proyekto, naging maliwanag at ligtas ang mga daan. Mas naging panatag ang loob ng mga tao tuwing gabi at mas naging tahimik ang barangay. Ano ang pangalan ng barangay sa kwento? Ano ang problemang napansin ng mga mamamayan? Anong proyekto ang ginawa ng barangay? Sino-sino ang tumulong sa proyekto? Ano ang naging epekto ng proyekto sa barangay? Gawin natin. Piliin ang letra ng tamang sagot. Alin ang maaaring ibahagi tungkol sa barangay? Sino ang namumuno sa barangay? Bakit mahalaga ang pagbabahagi ng impormasyon sa barangay? Sino ang tumutulong sa pagbabantay ng katahimikan? Saan humihingi ng tulong sa barangay? Gawin natin. Isulat ang tama kung ang pahayag ay wasto at mali kung hindi. Ika-4 na araw, tamang pagsusuri at paggamit ng impormasyon sa barangay. May bagyo bukas, suspendido ang klase. May pagpupulong sa barangay hall mamayang hapon. Lahat ba ng impormasyon ay agad nating paniniwalaan? Saan natin dapat alamin kung totoo ang balita? Ngayong araw,
Pag-aaralan natin kung paano maging maingat sa paghuhusga ng impormasyon tungkol sa barangay. Ano ang maingat na paghuhusga sa impormasyon? Ang maingat na paghuhusga ay hindi agad naniniwala at sinusuri muna kung totoo ang impormasyon. Paano maging maingat sa impormasyon sa barangay? Una, alamin kung sino ang nagbigay ng impormasyon. Pangalawa, tingnan kung galing sa opisyal ng barangay. Pangatlo, magtanong sa magulang o guro. Pang-apat, hanapin ang anunsyo sa barangay hall o opisyal na pahayag. Kapag tama ang impormasyon, nagiging ligtas at maayos ang barangay. Gawin natin. Sabihin ang tama kung ang pahayag ay mula sa mapagkakatiwalaang pinagmulan at hindi pa sigurado kung hindi. May nakapaskil na anunsyo sa barangay hall tungkol sa clean-up drive. Sabi ng kaklase, kanselado raw ang klase bukas pero wala namang anunsyo mula sa barangay o paaralan. Sinabi ng barangay tanod na may pagpupulong mamayang hapon. May kumalat na balita sa kalsada na may gulo raw sa barangay ngunit walang opisyal na pahayag. May pahayag ang punong barangay tungkol sa oras ng katahimikan. Dapat maging maingat sa paghuhusga ng impormasyon at alamin muna kung totoo ito upang mapanatili ang kaayusan, kaligtasan at katahimikan ng barangay. Gawin natin. Isulat ang tama kung ang pahayag ay wasto at mali kung hindi. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang GMRC. Paalam!